Anong balita sa boxing? Ito, ang kapatid ni John Riel na si Jason Casimero ay sumagot na sa call out ng MP President Sean Gibbons at ni Silver Voice TV. Ito nga ang call out ni Gibbons at Silver Voice TV kay Casimero na bukas daw ang kanilang pintuan para sila'y magkabalikan ni John Riel Casimero at maging fighter ulit ng MP Promotions, itong sangas ng Pinas. At ito nga ang sagot ni Kuya Lods, Jason Casimero, patungkol dito. Sabi niya na nakaamoy na naman daw itong si Gibbons ng pera, kaya ngayon daw ay nagko-call out sa kanyang utol. Parang tingin daw ni Gibbons na hindi matutuloy ang Casimero versus Inoue kung wala siya. Kung tingin daw ni Gibbons na hindi matutuloy ang laban ni Casimero at Inoue kung wala siya, bakit daw hindi naman daw niya hawak si Stephen Fulton at Paul Butler? Pero bakit natuloy pa rin ang laban nila kay Inoue? Kaya nakaamoy daw ng pera itong si Gibbons, sabi ni Kuya Lods Jason Casimero. At ngayon daw malapit nang ihayag ang malaking laban ng kanyang utol na si John Riel Casimero. Kaya nagpuputak-putak na naman daw itong si Gibbons dahil nakaamoy na naman ng pera. Samantalang sinabi daw ni Silver Voice na bibigyan na lamang ng balato si Jason basta sipain lang ito ni John Riel para makabalik na si Cuadro Alas sa MP Promotions. Ito kasi ang kondisyon, itong sipain ni John Riel, itong kapatid niyang si Kuya Lods Jason bilang head trainer para makabalik siya sa MP Promotions. Bigyan na lang daw ni John Riel ang kanyang kapatid ng balato kapag naglaban na sila ni Naoya Inoue. Ayon ito kay Silver Voice. Sabi pa ni Kuya Lods Jason na kaya nagpupursige ang isang tao sa kanyang trabaho ay para sa kanyang pamilya. At ang pamilya daw ni John Riel ay itong si Kuya Lods Jason Casimero. Kaya paano daw magagawa ni John Riel na isasantabi niya o iiwanan niya ang kanyang pamilya na si Kuya Lods Jason Casimero nga. Ang inspirasyon daw ng isang tao ay ang kanyang pamilya. Si Silver Voice daw, hindi naman nila pamilya. Ayon pa kay Kuya Lods, na yung manager daw ng Sunman na si JC Manangkil ay ayaw naman daw dito kay Silver Voice TV. Alam na daw na Kuya Lods kung kailan magaganap ang laban ni Casimero kay Inoue at kung kailan magaganap din itong susunod na laban na ni Casimero ngayong taon na ito. Pero hindi lang daw nila inuunahan ito. Hinahayaan daw nila na ang promoter ni Casimero na Treasure Boxing Promotion na pag-aari na Masayuki ito ang formal na mag-anunsyo nito. At sasabihin na naman daw ni SV na hindi magkakaroon ng malaking laban si John Riel kung wala ang MP Promotions. Pero alam na daw ni Kuya Lods na may paparating na laban si Casimero. At magandang laban daw ito, itong magiging laban ni Casimero ngayong taon na ito. Ang akala daw ni Gibbons hawak niya si Inoue at parang sinasabi daw nitong si Gibbons na siya lang ang tanging paraan para makalaban si Inoue. At kung ayaw daw sana ni Gibbons na mawala ang mga belt ng kanyang hawak ay hindi daw dapat niya pinalaban kay Naoya Inoue ang bata niya na si Marlon Tapales dahil alam daw niya na siguradong matatalo ito kay Inoue. At tingin pa daw ni Kuya Lods na kay Inoue pumusta si Gibbons noon at hindi sa hawak nila kasi gusto nila ng pera. Pati rin daw nung nakalaban ni Nonito Donaire si Inoue, iba naman daw ang nagayos at nagpaganap ng laban. Kung gusto niya pang mapanood ang buong detalye ng sagot ni Jason Casimero ay mapapanood nyo ito sa kanilang YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy na ang pinamagatan ng kanilang video ay White Dog, You Smell Money, Mother Father, Who Are You FU Loser. Kayo mga Lods, ano naman ang masasabi nyo dito sa sagot ni Kuya Lods Jason sa call out ng MP Promotions? Comment na mga Lods at pag-usapan natin yan. Eto si Virgil Ortiz, nakuha niyang kanyang timbang sa kanyang pagbabalik pagkatapos ng 17 months. Makakarap nga niya itong si Frederick Lawson bukas. Tumimbang si Virgil Ortiz Jr. ng 156 pounds sa kanilang 12 round na laban bukas kontra Frederick Lawson na gaganapin sa Virgin Hotels Las Vegas. Ito naman taga Chicago na si Lawson ay tumimbang naman ng 152.4 pounds. Ngayon lang tumimbang itong sa Ortiz ng higit sa 147 pounds sa kanyang mga naunang 19 professional fights. Itong 25 years old na si Ortiz ay umakyat ng timbang mula welterweight division tungong junior middleweight dahil nakita niya at ng kanyang team na hindi naligtas para pigayin ang kanyang katawan para sa welterweight limit na 147 pounds. Umatras itong si Ortiz sa kanyang nakaraang dalawang laban na ang dalawang laban na ito ay parehong kay WBA World Welterweight Champion Mantas Stanionis. Una siyang umatras noong Marso
dahil sa sakit na rhabdomyolysis, isang nakakapinsalang kondisyon ng kalamnan. At yung pangalawang pag-atras naman niya na 6 na buwan na ang nakakaraan ay dahil naman sa matinding dehydration at pagkahapo sa init. Ito ay nangyari 2 araw bago siya nakatakdang harapin ang tagalituan niya na si Stanionis noong July 8 sa AT&T Center sa San Antonio. Sa pustahan naman, itong DraftKings Sportsbook ay inilista na si Ortiz bilang 25-1 paborito upang talunin si Lawson na may record na 30 wins, may 3 talo at 22 knockout na ipinanganak sa Ghana at naninirahan sa Chicago. Ibro-broadcast ang kanilang laban sa DAZN. Ang bawat isa sa talo ng 34 years old na si Lawson ay sa pamamagitan ng knockout o technical knockout. Ito naman ang mga timbang ng kanilang undercard. Si O'Hara Davis may 25 wins, 2 losses at 18 knockout. Taga London, tumimbang ng 140 pounds kontra Ismael Barroso. May record na 24 wins, 4 na talo at 2 tabla. May 22 knockout. Taga El Tigre, Venezuela, tumimbang na 139.6 pounds. Maglalaban sila sa 12 rounds para sa bakanteng WBA Interim Super Lightweight title. Dito kay Ismael Barroso nakuha ni Rolly Romero ang kanyang World Champion title. Maglalaban din sa undercard itong si Arnold Barbosa Jr. May record na 28 wins, wala pang talo, may 10 knockouts na taga El Monte, California. Tumimbang siya ng 139.4 pounds. Makakalaban niya si Solisani Ndongeni. May record na 31 wins, may 3 talo at 18 knockout. Taga Duncan Village, South Africa. Tumimbang ito ng 139.2 pounds. Maglalaban sila sa 10 rounds junior welterweight. At ito pang isang undercard, Raul Curiel. May record na 13 wins, wala pang talo, 11 knockout. Taga Guadalajara, Jalisco, Mexico. Tumimbang ng 146.8 pounds. Makakalaban niya si Elias Diaz. May record na 12 wins, 1 talo at may 7 knockout. Taga National City, California at tumimbang ng 146.2 pounds. Maglalaban sila 10 rounds sa welterweight division. Bukas na ang kanilang bakbakan, January 7, Manila time. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagkumpara ng mga boxing fans kay Naoya Inoue at Manny Pacquiao. At may ilan pa rin na nagsasabi na kaya daw malampasan ni The Monster Naoya Inoue ang legasiya na nagawa ni Pacquiao. Dahil ito daw si Naoya Inoue sa taon niya ngayon na 30 years old ay naging 2 division undisputed champion na. At si Manny Pacquiao daw ay hindi nagawang maging undisputed champion. Pero kung kumpara natin ang naging accomplishment nilang dalawa nung sila ay nasa edad 30, ay itong si Manny Pacquiao nung 30 years old siya ay isa ng ganap na global superstar at isa na ring ganap na pay-per-view fighter na mayroong million pay-per-view buys sa bawat laban niya. Tapos dito sa edad na 30, isa pa lang ang Hall of Famer na tinalo at nakalaban ni Naoya Inoue na si Nonito Donaire, na nung nakalaban niya si Nonito Donaire ay halos magka 40 anyos na si Donaire noon. Samantalang nung edad 30 si Manny Pacquiao, ang mga nakalaban niyang mga Hall of Famer ay madami na. Ito ay sina Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Eric Morales, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton at Miguel Cotto na tinalo niya lahat ng mga ito. Tingin niyo ba mga lods kung nakalaban ni Naoya Inoue itong sina Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Eric Morales, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton at Miguel Cotto ay tatalunin kaya ni Naoya Inoue ang mga ito? Kumbaga itong si Naoya Inoue, nakuha nga niya ang kasaysayan na 2 division undisputed champion pero wala namang malupit na nakalaban. Samantalang itong mga nakalaban ni Manny Pacquiao sa edad na 30 ay napakabibigat at mga mahuhusay at mga Hall of Famer. Sabi naman nitong isang commenters, hahanga ako kay Naoya Inoue kung matatalo niya sina Gervonta Tank Davis, si Vasily Lomachenko, Devin Haney, Shakur Stevenson at Ryan Garcia. Dahil kung hindi niya lalamangan si Manny Pacquiao. Ito namang isasabi, nakakatawa itong mga nag-idol sa Hapon. Ikumpara ba naman kay Pacman si Hapon? Nangayaw naman ito sa nakatakdang laban niya kay Cuadro Alas. Si Pacman lumaban kay Golden Boy Oscar De La Hoya. Wala naman nakataya na belt dun, pero lumaban pa rin siya. Ibig sabihin walang kinakatakutan si Pacman. Si Naoya Inoue, kay Cuadro Alas pa lang umayaw na. Ito naman isa pa, sabi, kung sa panahon lang ni Pacquiao sumikat itong si Inoue, baka nakasama rin ito sa listahan ng pinabagsak ni Pacquiao. Kayo mga lods, ano masasabi niyo tungkol dito sa pagkukumpara kay Naoya Inoue kay Manny Pacquiao?
Comment na at pag-usapan natin yan. Eto mga lods, panoorin naman natin ang unang laban ni Manny Pacquiao sa blow by blow. Ito ay naganap noong July 1, 1995 kontra Dele Desierto, kung saan ang record dito ni Dele Desierto ay 6 wins, 1 talo at 1 knockout. Samantalang si Manny Pacquiao dito ay may 3 panalo at walang talo pero 0 knockout, kung saan nanalo dito si Manny Pacquiao via TKO sa round 2. He turned pro in January of 1995. Galing po siya sa General Santos City, a breeder of world champions. Alright. Ito naman po si Dele Desierto with a record of 6 wins, 1 loss, and 1 knockout. He turned pro in July of last year, and in his first fight, na-knockout po siya. But after that, ito si Dele Desierto. Sunod-sunod po ang kanyang panalo. 6 na sunod na panalo. Ito si Dele Desierto. Kanya po ang record niya ay 6-1 after suffering his first his only loss in his professional debut. Okay, maganda ito. Dalawang lefties, pareho silang kaliwete. Aha. So, this is going to be a good fight. Both of them very familiar with their styles. Walang opposing styles, kundi kaliwete sila pareho. So, let's see kung alin ang na-develop nila mga punches, because they're still young in their careers. Well, partner, ito si Pacquiao he's holding his arms too low. He's exposing his face. That's right, in the very first round. Oo, at saka si Desierto, medyo maganda-ganda ang kanyang right jab. Yes. Medyo malutong. Medyo baka masingitan ng left hook ito. Well, anyway, this is only the first round. Let's see kung how each of the fighters will be able to take advantage. Pero maganda rin ito, ha. This is, well, another, dito pa rin tayo sa flyweight division. This is now a 6-rounder. Tingnan natin kung how these boxers will acquit themselves this time. Medyo malakas. Ilang 3 wins si Pacquiao. No KO pa, no, Kinito? Aha. It's just Ito 1-3, si Pacquiao, yes. Wala pang nananakaw dito si Pacquiao. Desierto has Pinapakyaw niya ang mga kalaban niya. 3-0. 3-0 siya. Oh, that's a good tinamaan po si right. Pacquiao. Yun na nga. Medyo that snapped his head back. Yes, and Desierto's fighting out of that jab, which is setting up his big left hand. Magandang forma nito ni Desierto, Yes. because his punches are short and chopping. Nice blows being thrown here by Dele Desierto. Malakas din bumigay Oo, ito si si Pacquiao, Pacquiao. Sa katawan. Sa katawan na naman ang atake ni Pacquiao. This is a good match. Yes, and you know, he has been able to stop Desierto from punching. I think Desierto's feeling the sting of those body punches. Well, he was able to connect some strong ones. Yes, and Pacquiao is now aiming towards the head. May lakas din ito si Pacquiao. Let's not sell him short, mga kaibigan, despite the fact na ito si Pacquiao wala pang knockout sa kanyang record. Okay, that's the end of the first round. Very impressive. Magandang laban sa ating bayan. Now, we've had some downs, gaya po nung nangyari nung lumaban si Morris East kay Robert Black Azuma. mark. Oo, pero after that, mga kaibigan, it looks like we still have enough talent in our pro ranks to sustain the interest. Ito po si Pacquiao, now on the attack. Wow! Pacquiao on the attack na solid po niya kanina. Si Desierto. Desierto also fighting back. But Desierto now aiming at the midsection of Pacquiao. Ayun, left. Dalawang sunod. Natamaan si Desierto, but he was able to come back. He is trying to come back. And again, a combination from Pacquiao. And he sends Desierto reading against the ropes. Desierto is back in the corner. He's trapped. Desierto fighting out of the corner. That's right. He was able to, he didn't stop fighting. Dahil he was stunned there. Yes. He was not hurt so much. He was able to fight back. Well, Pacquiao is using that right hand now as a measuring device, but he has been able to connect with his left. Yes. Desierto also connected that time. With an uppercut.
Maganda. Fast and furious action from both these youngsters. There's another left. Yes, a left to the jaw of Desierto. All right, this time. Desierto doesn't know how to take a punch. He doesn't fall into his own opponent. He doesn't clinch. He doesn't cover up. Well, Pacquiao has been able to really pinpoint his target here in this round. That's right. And Desierto trying to come back to score on his own. Medyo nanghina ng konti, no? Talagang ininda niya po yung dalawa, tatlong solid punches na tinamaan na tumama sa kanya. The crowd egging on Pacquiao. Enjoying the action now. That's Pacquiao right. has been able to land that left repeatedly. Kasi bumababa yung kanan ng kamay ni Desierto. Maganda so far ang timing ni Pacquiao. Oh, very, very well timed yung kanyang kaliwa. Although Desierto that time connected with a nice right hand. Good fight between these two boxers. Maganda. Sabayan, palitan. Actually, may parang masamang bisyo ito si Pacquiao because he has a tendency to bring down his right arm. Pero ito si Desierto has not been able to take advantage of that. He should score with a left hook. Oy! Umatras, umayaw! Umayaw! Umayaw bigla! Oh my gosh! Umayaw bigla! Umayaw! Si Dele Desierto, sabi niya, ayaw na niya. The accumulation of the punches. Hindi man lang bumagsak ito si Yes, Desierto. hindi. Pero nasaktan na siyang masyado sa gulpi sa katawan at sa muka. Hindi na niya kaya, mga kaibigan. That's a surprise. A big surprise. He just turned his back on his opponent. Very. Man lang bumagsak. But he was not under attack when he turned away. Yes. Wala. But I think he was, Nasangga. he was starting to feel the body yes. punches. Body punches Yun, at saka sa yun. mukha. Hindi niya kaya yung body Ayun, umayaw na bigla. Yung muko nung tinamaan ng kanan. Yung muko siya. He could not. Gentlemen, the time 2 minutes and 41 seconds in the second round.